At una sa lahat, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo na kung saan tayo po muli ay binigyan ng pagkakataon upang makaharap sa Kanya sa umagang ito. Salamat tayo sa araw na kung saan tayo piningatan at nilayo sa mga kapamakan, maging sa karamdaman, at gayon din po kung saan niligtas tayo sa anong uri tuksod kapamakan. Kaya po nandito tayo kung saan sa oras na ito ay nagpapatuloy na nagpapasalamat na walang naging hadlang sa bawat sa atin upang lumapit, makinig ng kanya pong salita sa umagang ito. Na ang kanyang salita, ito po ay tinapay ng buhay na siyang pagkain spiritual ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, kung saan tayo rin po na narito sa Talat Church ay bumabati sa lahat ng kapatid dito po sa Jerusalem Church of God, lalong-lalo na po sa ating pong mga Pangulo, ang Pastor Evangelista Group. No? Kung bakit tinanggap po natin mga Pangulo, tinanggap natin mga Pastor, mga Guro, kasi tayo kumikilala pa rin sa kanila na magkakapatid po tayo, no? Sa harapan ng Panginoon. So bilang magkakapatid, talagang mayroon yung sa material na kalagayan, magkapatid, mayroon po yung kung saan and then yun din nagkakasundo, nandyan po yung nagbabahayan, nandyan po yung kung saan may galit-galit. Pero, ganun pa man, kapatid pa rin sa Espiritu. Ha? Huwag po tayong magsawa na tawagin na bawat isa atin ay magkakapatid pa rin. Ha? Sa Panginoon. Kasi talagang dito po sa loob ng iglesia na kung saan binili ng sariling dugo ng ating Panginoon Kristo, kung saan na mayroon po siyang panalangin sama na sinasabi, amang banal, ako'y pariyan sa iyo, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin. Na binantayan ko kahit isa walang nawala, maliban sa anak ng kapamakan. So talagang dito, mayroon talagang mga hindi napagkakasunduan. Ha? Kaya talagang mayroon po yung sinabi ng Panginoon Kristo, binantayan ko silang lahat, walang nawala, maliban sa anak ng kapamakan. Ngayon, alam po natin na mayroong anak ng kapamakan, so ano po ang dapat po natin gawin? Ha? So, dapat natin gawin dahil nasa sulat din po yan sa Judas na sila po ay ating agawin sa apoy. Kasi ito yung anak ng kapamakan eh. Ha? So, ganun po yung ating pong layunin. Kaya hindi po tayo tumitigil na nagtuturo, nagsasaway doon sa higit sa lahat kamalian na mga kaalaman. Na kung saan doon tayo po ay nagpapaalala na huwag po tayong maging mapagmataas sa ating pong mga sarili. Dahil dyan po sa karunungan na kung saan ay ipinagkaloob po sa inyo o sa atin. Ha? Kasi dito nakikita po natin yung
hindi lang po tayo nagmamapuri sa tao, kundi mayroon ding mga iba na ibang pamamaraan yung pagmamapuri nila sa Diyos. Diba? Yan nga po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Roma dahil sa hindi pagkakilala sa Diyos. Mayroon po silang pagmamalasakit sa Diyos, na yung pagmamalasakit na yon, yan po yung nakikita po natin ngayon kung paano nila ipagtanggol at pagmalasakit ang Panginoon. Ha? Nasa sulat ni Apostol Pablo po yata yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Yung mayroon pong, ano yung sabi ni Apostol Pablo sa atin? Sa Roma Kapitulo 10, ito po yung kalagayan po natin ayon kay Apostol Pablo. Sabi sa Roma Kapitulo 10, sa verse 1, patuloy, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ng aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila. Sa kanila, upang sila ay pangaligtas. Bakit? Versikulo 2, sapagkat sila ay pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sino kaya ito mga ito? Lahat yan. Lahat ng kongregasyon, maging dito sa Jerusalem Church of God, may kanya-kanyang pagmamalasakit sa Diyos. Ha? Bakit mayroon silang pagmamalasakit sa Diyos? Ano-anong mga pagmamalasakit na yan? Kunin natin ang halimbawa dito sa Jerusalem Church of God na pinanggalingan natin, yung una. Paano nagmamalasakit ang mga ito? Sa Diyos. Dahil po doon sa kautusan ay binigay ng Diyos kay Moses. Yon ang pamamaraan ng kanilang pagmamalasakit sa Diyos. At ano sabi ni Apostol Pablo dyan? Dahil ayon sa hindi pagkakilala. Kasi kung kilala nila ng Diyos, kung kilala nila ang Diyos, kilala nila si Kristo, hindi sa ganitong pagmamalasakit ang gagawin nila sa Diyos. Unang-una, ang pagmamalasakit sa Diyos, yung sinabi sa Diyos, sa anak tayo makikinig. Ha? Kailangan sa anak tayo makikinig. Diyos ang may sabi. Dahil sa hindi pagkakilala sa Diyos, paano sila ngayon nagmamalasakit sa Diyos? Ha? Kasi si Kristo sumunod sa utos ng Diyos Kailangan sumunod din tayo. Ipapasunod ba yan ng mga namumuno po sa atin kung hindi sila nagmamalasakit sa Diyos? So, ganun ang pamamaraan na pagmamalasakit nila sa Diyos. Kaya nga, yung utos na yan, yung maalis-alis sa kanila kasi ibinigay ng Diyos yung 10 utos para sundin ang tanong, sino rin bang nagalis yung utos na yan? Tayo? Ha? Wala tayong inaalis na utos kahit isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan. Hindi tayo nag-aalis nun. Take note hindi tayo nag-aalis ng kahit isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan. Wala tayong naalis na kautusan. Kung ano yung naalis ni Kristo na kautusan, yun po yung ipinapahayag natin. Na kung bakit naalis yung kautusan na ito ni Kristo. Kasi yung kautusan na yan, nandyan yung pagkakaalit. Kasi ang kautusan, sabi ni Apostol Pablo, gumagawa ng galit. At ang sample dyan, yung mga Hudyo at mga Grego. Ibig sabihin, mga Hudyo at mga Hintil. Hindi nagkakasama yan. Hindi magkakasundo yan. Bakit? Mga Hudyo, hindi nakikipag-usap sa mga Hintil yan sa mga Samaritano.
Ha? Kaya inalis po ni Kristo yung kautusan na yan para yung dalawa pagkasunduin, Hudyo at mga Hintil. Yan ang purpose nun. Kaya inalis nga yun eh. Para magkaisa, saan tayo magkaisa dapat? Kay Kristo. Siyempre, bilang isang katawan, bagaman maraming sangkap, sama-sama yan, hindi nagkakabaha-bahagi. Eh ano nangyayari po sa atin ngayon? Ayan, nagkakabaha-bahagi. Pagalingan. Ano? Naalala ko tuloy yung una na pa-bright-bright. Eh, yung pala, pati tayo nung una, pa-bright-bright din tayo. Wala namang pinag-iba doon sa mga turo dati nung una eh. Pare-pares lang naman eh. May nabago ba? Maliban lang po doon sa mga nagpipista. At doon daw sa hindi nagpipista. Pero kung iisipin natin, di siya parehas lang. Ha? Iba lang ang pamamaraan ng gawa. Pero isa lang din ang kahulugan nung nagpipista at yung hindi daw nagpipista. Paano nagkaparehas o paano naging design? Bagaman iba-iba ang gawain. Yung iba, nagdulot, nandun sila sa tabernakulo. Nagkatipon-tipon sa loob po ng 7 araw. Ito namang 7 araw din na may pinag-iingatan. Yung nagpipista sa loob ng 7 araw, iniingatan din yung libadura. Ito naman daw hindi nagpipista, hindi alam, nagpipista rin kasi may iniingatan din na libadura sa 7 araw din. Kaya nga niliwanag po ni Kristo na yung libadura na yon hindi sa tinapay. Hindi po sa tinapay na kung saan ito po yung tinapay sa panaderya. Hindi yun ang tinutukoy. Kundi yung mga aral ng Iskriba at Parasiyo. Doon tayo manghihilag. May natupad ba? Nanghihilag ba tayo sa aral ng Iskriba at mga Parasiyo? Wala nga natupad na naghihilag tayo. Pari-parehas tayo. Baka hindi nyo alam kung anong aral ng Iskriba at mga Parasiyo. Kung paano si Apostol Pablo nung siya ay nangangalang Saulo. Nagpatutuo si Apostol Pablo na yung sekta na yan, nandun siya. Kaya yung sinasabing relihiyon ng mga Hudyo, yung sinasabi na Iglesia ng Diyos, iba yun, yung relihiyon ng mga Hudyo, Iglesia ng Diyos, dahil ang mga Hudyo, yung relihiyon nila, yung sekta na kung saan mayroon silang inuusig. Number 1, si Apostol Pablo. Noong Saulo pa. Hindi nyo ba alam kung ano naging kasaysayan ni Apostol Pablo noong Saulo pa? Ano bang inuusig ni Apostol Pablo noong Saulo pa siya? Ito, ang iglesia. Bakit inuusig kaya? Anong dahilan? Hindi sa Biblia ang prueba. Kung paano sila nagalit kay Kristo dahil siya gumawa sa araw ng Sabat, ganun din. Yung mga tagapagtanggol ng kautusan, nag-iingat na pag may nakita na gumawa sa araw ng Sabat, kimabuti, and exempted yun. Yun ang mga Hudyo, yun ang mga aral kung saan tayo ay mag-ingat. Hindi sa tinapay take note, hindi sa tinapay po na iniingatan nyo sa 7 araw. Nung iba pa nga, pati itlog. Iniingatan kasi itlog daw, patubo. Masasabi mo patubo yun. Bakit yung patubo ba? Walang mga ingredients yan para masabing patubo. Umaalsa daw eh. Paano yung kanin? Kung sasabihin ko yung kanin umaalsa din.
Hindi pa masasabi na patubo kung wala pang halo na ingredients. Yan ang tandaan ninyo. Ano pa? Yung kape. Kaya naalala ko yung cappuccino. Alam niyo yung cappuccino? Laking tipid nun. Sa bagay, matipid. Tinuruan tayo ng katipiran, pero sa totoo lang, nag-iingat. So ano? Kailangan mabago po tayo dyan. Yung asukal na puti. Anong kinalaman nun? Pero nyo, ilang taon tayo na kung saan sama-sama. Ha? Kung ano yung sasabihin, nandun pa yung kung saan, makahatol pa tayo ron eh. Naalala ko, nung ako, yung aral ko rin, aral nyo na kung saan ito yung aral scribad para siyo na sinasabi. Nakapagsalita ako sa nanay ko noon, katapos ng Lord Holy Supper, uminom ng soft drink kasi nakalimutan. Nakarinig pa sa akin noon ha. Ano ba naman kayo? Hindi nyo iniisip kung ano yung ginanap natin. 7 araw nagtayo uminom niyan kasi bumubula. Umaalsa. Alam nyo kung ano yung nasabi ko sa magulang ko, hindi na kailangan kasi talagang ganon tayo nag-iingat. Hanggang ngayon, ganon pa rin ang pag-iingat ng mga maglo-Lord Holy Supper. Kung tutusin, hindi naman Lord Holy Supper yung ginaganap nyo. Passover, bakit? 7 araw kung hindi kakain ng tinapay ng medibadure, ang tawag doon? Siyempre natural, pagpipista yun. 7 araw, hindi ka kakain eh. Ano tawag doon? Yung tawag doon, yung pag hindi ka kumain na, ano? Fasting, ganun ba yan? Kaya 7 araw hindi kayo kakain ng tinapay doon sa panaderya. Kaya alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, nung nandyan kami sa Olongapo, nung naganap po ng Lord Holy Supper dyan, nagkainan kami ng yung burger. Ang sarap. Pero may nagsumbong agad. Ayun, anong dumating hatol? After Lord Holy Supper? Yung pagkatapos. After the program. Ibig sabihin, nag-tik ka ngayon, sa halip na matulog ka na, para hindi ka makakain, hindi ka na makainom, tulog ka na. Dapat. Kami nandun kami sa kabila, ang sarap ng kain namin with soft drink pa. Sino kasama mo? Kami na. Kami. Andyan si Tito Rico, andyan sila Barasan. Kasi nga, naiintindihan namin na yung tinapay na sinasabi kung saan ingatan, yung libadura na yun, hindi patungkol sa tinapay, kundi doon sa aral. Akala ko kasi yung kasama mo sila, Pastor, linawin mo. Hindi namin kasama. Sila nga umatol sa amin eh. Na iba na daw aral namin. Na hindi kami nag-iingat. Biro mo, katatapos lang. Di ba, ang sa atin naman noon, pag garap natin Lord Holy Supper, tulog na, di ba? Kasi baka masapawan. Wala pa sa Biblia yun. Baka masapawan. Itatapon pa lahat ng tubig sa tubigan eh. Tapos pag may tirang karne, ipabigay dyan sa kapitbahay. Pati tubig, bawal? Oo. Bawal yun kasi nga masapawan ininom mong dugo ni Kristo. Yan ang sabi nila. Yan ba ang kinakailangan na masunod? Paano yung sinabing ang magutom kumain? Kaya nga eh. Uminom. Paano yun? Kasi bukas na uminom. Pwede naman bukas, uminom ka na. Tulog ka na. Para ano? Sa alip, doon sa tayo, nag-uusap pa, makapag-aralan pa tayo sa salita ng Panginoon, tulog na. Di napigilan yung sa alip na nagagawa natin yung pag-aaralan. Kasi iniwasan natin doon, baka magutom, kumain, makalimot, uminom. Ano naging hatol doon? Wala na daw kabuluhan yung pagtik ng Lord Holy Supper.
Ha? Mga kapatid ko sa Panginoon, baguhin niyo na po yan. Sa totoo lang, yan po yung mga walang kabuluhan na aral. Oh. Kung mayroon tayong ingatan dito, yung mga aral, ano ba yung mga aral na Escribo at Pariseo? Bigay tayo ng isang halimbawa kung ano yung aral. Kunan na lang natin halimbawa si Apostol Pablo. Ha? Tingnan natin sa Pilipos. Si Apostol Pablo nang kunan natin ng halimbawa para malaman po natin kung ano yung sinasabing Escribo at mga Pariseo. Pilipos 3 ba yan? Tingnan natin. Si Apostol Pablo nagsasalita rito, Pilipos 3. Umpisan natin sa 6, patuloy. Tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia. Ano pala si Apostol Pablo? Manguusig, sino inusig? Mga iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Yan si Apostol Pablo, ha? 7, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugian alang-alang kay Kristo. Ano po pala yan? Ha? Kung ating bibigyan doon sa verse 6, may pakinabang doon. Ano po yung pakinabang doon sa verse 6? Kung ating bibigyan pansin. Ha? Yung magiging pakinabang doon, yung pagsunod sa kautusan. Kasi bakit? Kasi mayroon kang buhay na walang hanggan daw pag sinunod mo yun. Kung buhay na walang hanggan yun, di si Apostol Pablo. Hindi niya panghihinayangan niya, naariing kalugian sa kanya kung mandun ang buhay na walang hanggan. Ang pakinabang doon kasi, ayon din kay Apostol Pablo, hahaba lang ang buhay mo pag sinunod mo yan. Iba yung hahaba ang buhay, lalawig ang buhay, kaysa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya inari niyang kalugian yan. Ano bang kautusan yan? Padilahatin mo ng kautusan na ibinigay kay Moses. So, mamaya po tayo dyan sa tanong, kapatid. No? Kasi mawawala po tayo sa ano. Mamaya, bibigyan natin ng pagkakataon niya. Ngayon, sa versikulo 8, ano sabi? Sa 7 muna, liwanagin natin. Gayon man, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugian alang-alang kay Kristo. 8, oo nga. At lahat ng mga bagay ay inari kong kalugian dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yan si Apostol Pablo. Mayroon siya po ditong tinutukoy yung nakaraan niya. Yung nakaraan ni Apostol Pablo, nung Saulo pa, andyan, no? Mga kapatid ko sa Panginoon, kung ano yung katayuan ni Saulo nung una. Ngayon, Pablo na, isinasaysa niya na kung ano yung dati niyang pagkatao. Di ba? Sa 9, at ako'y masumpungan sa kanya na walang katuwiran aking sarili sa makatwid bagay, kulang nang sabi 10 utos eh. Pero sa totoo lang, kautusan, yan ang tinutukoy niya, yung 10 utos. Kasi yan naman yung katuwiran ng tao hanggang ngayon eh. Di ba? Kaya nga sinusunod nyo yan, yan ang katuwiran ninyo. Kailangan sumunod. Kailangan sumunod tayo para maging mabuti, matuwid, banal. Bakit susundin nyo yan kung hindi yan magiging katuwiran ninyo sarili? Kaya sinusunod nyo yan dahil yan ang katuwiran ninyo. Pero sa Diyos,
hindi yan naging katuwiran niya. Pang tao lang po yan, nakatuwiran, hindi pang Diyos. Kaya si Apostol Pablo, no? Ang sabi sa 9, ako'y masumpungan sa kanya na walang katuwiran aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Yun ang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ay sinusunod ninyong katuwiran ninyo, yung dapat hindi na masumpungan sa inyo, sabi ni Pablo eh. O ayon kay Pablo eh. Hindi na masumpungan sa kanya yan. Bakit hindi na masumpungan sa kanya yan? Eh kasi kung masumpungan pa yung katuwiran sa kanya na 10 utos, makikilala ba niya si Kristo ng lubos? Eh kayo nga, hindi nyo nga kilala si Kristong lubos, kayo nga sumusunod sa kautosan eh. Paano niyo ba nakilala si Kristo na sumusunod sa 10 utos? Di ba pagkakilala niyo kay Kristo, sumunod sa 10 utos? O kilala niyo ba siya? Hindi niyo kilala na siya yung matuwid na hindi ginawang kautosan sa kanya. Yan po yung pahayag ng Biblia. Yan yung mga lihim ninyo na ibinubulgar ng Biblia. Di ba? Gaya ng nabanggit po natin nung una, mga magnanakaw ng salita ng Diyos. Palalabasin yung sinunod na kautosan ni Kristo, pupunta sa 10 utos. May kautosan na sinunod ni Kristo, pero hindi ayon dahil sa inaakala ninyo. Iba yung utos sa kanya, iba yung utos na ibinigay dito sa sanglibutan. Kung totoo siya, doon lang sa Israel lang yan eh. Ibinigay eh. Hindi tayo kasama dyan. Tayo yung nabibilang ng mga walang kautosan kung saan hahatulan din tayo. Yung may kautosan, hahatulan sa ilalim ng kautosan. Yung walang kautosan, hahatulan din. Bakit? Para tayo lahat magkaisa kay Kristo. Dahil kay Kristo, wala nang anumang hatol yaong mga na kay Kristo. Andyan nga, sulat ng Apostol Pablo, hanapin nyo. Lahat ng na kay Kristo, wala nang anumang hatol. Yan ang purpose. Hinatulan nyo na sa kautosan. Yung mga walang kautosan, hinatulan din kasi para magkaisa tayo doon kay Kristo. Kaya nga wala nang Hudyo, wala nang Grego. Ibig sabihin, wala nang Hudyo, wala nang Hintin. Wala nang babae, wala nang lalaki. Kaya, pati babae pwede mangaral. Meron siya nalalaman eh. Sabi nga sa Biblia, wala namang sinabi kung babae o lalaki. Kung mayroon kayong mga maaral, magsalita kayo. May sinabi bang babae ron? May sinabi bang lalaki doon? Wala. Kung sino man sa inyo na may aral, tumayo. May posibilidad na kahit babae, kung mayroon siyang alam tungkol kay Kristo, pwedeng tumayo. Bakit? Magturuan kayo sa isa't isa. Hindi naman mga pastor ang sinabi dyan. Hindi naman mga pangulo. Hindi naman mga lalaki. Kaya doon tayo, sa salita ni Kristo, na tayong lahat iisa. Di ba? Tinitingnan niyo po mga kapatid na yung uturo niyo, babae, tumahimik. Pero nakikita niyo yung teacher pa, nagpe-preaching. Sa halip gawain ng mga lalaki, gawain ng mga pangulo, pastor. Sinasabak babae. Tapos hahatulan niyo yung babae, huwag magsalita. Bakit hindi niyo napagsabihan yung ano? Ay sasabihin, kasi hindi naman, ano yan mga iglesia na Diyos yung sinasabihan ang tanong, tayo ba na dito sa loob ng iglesia mga babae, walang karapatan magsalita? Kahit sino rito, sabi nga,
Kung mayroon kayong bagong aral, sige, magsalita kayo. Pinigilan ba kung may bagong aral, hindi dapat magsalita? Kasi bago aral? Oh, kabaliktaran po yung gusto nyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Porque nakarinig kayo bagong aral, hindi natin aral, hindi nyo pagsasalitain. Ang sabi sa Biblia, sa Thessalonica, kung di ako nagkakamali, 1, subukin ninyong lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Kaya kami, kahit yung mga nyo, yung live ninyo, nanonood kami, pero pinupulot namin ang mabuti. Pero kung masama, ay tinatakwil namin yan. Kahit anong kongregasyon, pag nagtuturo, pakinggan mo, bigyan mo ng panahon, pulutin mo mabuti, huwag masama. Kaya yan, paikot-ikot na lang kayo dyan. Oh. Diba? Pag kinumusta, Brad, kumusta? As usual, as usual. Alam niyo ba yung sagot na as usual? Wala pa rin, ganun pa rin. Eh, paano yung sinasabi, kailangan nababago araw-araw? Oh. Baka hindi nyo alam, marami nagsasabi, ito na naman yung pamphlets natin, pabalik-balik na karambuan lang to ah. Tapos may magsasabi pa, bakit? Memoryado nyo ba yung mga nakaraan na kwan? Kasi nga po, kung mayroon tayong sinusunod, Kristo at 10 utos, magdadalawang Panginoon natin yan. Kaya nga sabi, mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Bakit? Yung isa, tungkol sa kayaman sanglibutan. Para saan ba yung 10 utos? Sa sanglibutan. Nabaliwala ngayon si Kristo. Dahil doon sa kautusan. Tingnan nyo, yung iba, mas dakila pa ang kautusan 10 utos kaysa kay Kristo. Pero ang dinakila ng Diyos, si Kristo ayon sa Biblia. Yung 10 utos, top 10 yan, totoo. Dakila. Pero mas may dakila pa doon at ginawang prinsipe at tagapagligtas sa Israel. Yung kautosan ba na dinadakila nyo hanggang ngayon, makapagligtas ba sa inyo yan? Doon tayo sa dinakila ng Diyos na ginawang prinsipe at tagapagligtas. Si Kristo yun. Saan mabasa? Hindi sa Bible. Tingnan natin. Nakakatawa, no? Mga kapatid ko. Ito, katunayan. Gawa 5. Para alam nyo kung sino yung dapat yung dakilain. Pero mo, si Kristo sumunod sa 10 utos. Hindi dakila nga kautosan kaysa Kristo. Dahil si Kristo sumunod sa 10 utos, palagay niyo yun. Kasi hindi kayo nag-aaral. Hanggang dyan na lang kayo sa mga pili-piling aral. Tingnan natin yung gawa. 5. 31. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Yan ang dakilain ninyo. Yan ang dinadakila namin. Hindi yung kautusan. Dadakilain mo yung too great? Naku po. Tapos si Kristo, hindi mo didakila? Ano magiging kabuluhan yung 2 utos na lang? Mas pag-aangin pa nga yung 2 eh. Nauwi pa nga sa isa eh. Nasaan na yung 2? Kung nandun na sa isa. Yung isa, saan pa nauwi yun? Kay Kristo. Si Kristo ang kinauwian ng kautusan ng bawat sumasampalataya. Doon tayo sa pananampalataya. Sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ibig sabihin doon, hindi mo na kailangan isa-isain yan. May stress ka lang.
Samantalang kay Kristo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. O, ma-stress ka ba pag si Kristo nasa iyo? Tingnan nyo, nagpuputian na mga buhok nyo sa kasunod sa utos. O, may kapayapaan ba sa inyo? Wala, bakit? Hatol dito, hatol doon, galit dito, galit doon, hindi nagkakasundo, watak-watak, pagpapagalingan. Kung magpapagalingan lang din tayo kay Kristo, dahil mga kagalingan na mga ano nyo, walang kabuluhan niya pagdating ng Panginoon. Magpapagalingan kayo dyan sa mga aral-aral na pinipili po ninyo. Magpagalingan tayo kay Kristo para hindi sayang ang oras panahon. Kaya nga natigil na kami ng ano kay Brad, ano? Kaya natigil na tayo ng pagchat kasi nga tama nga naman eh. Bakit mo ipagpipilitan yung ayaw? Kahit anong pagpipilit yung gusto nyo sa amin, ayaw. At kung ano yung pinagpipilit namin sa inyo tungkol Kristo, ayaw nyo, ano problema? Hindi naman sa pilitan po yung kami. Kaligtasan eh. Ang sabi na pagsabihan mo isang beses, dalawang beses, tatlong beses, ipagpalagay mo siyang hintil. Ano bang dapat gagawin sa hintil? Tuturuan mo pa rin. Kaya nagpapatuloy kami pagtuturo sa inyo. Malibasa hintil, wala na ano? Si Brad Leander, kaya nga natigil na po, tumigil na ako kasi nawawalang kabuluhan po yung yung salita ng Diyos eh. Pipilit namin yung dapat ipilit. Ayaw tanggapin at ipipilit nyo sa amin yung hindi dapat ipilit. Magkakasundo ba? Di tama lang na pagsabihin sa bis, dalawang bis, tatlong bis, hindi lang eh. Buwan pa nga eh. Wala nang sisingilin sa amin na dugo ninyo sa amin. Wala nang sisingilin. Nasa sikil po yan. Ipanguna mo ang ganang akin, sabi ng Panginoon. Yan, pinapanguna namin. Ayaw nyo. Anong gagawin namin? Diba, mga kapatid ko? Huwag natin ipipilit kasi mayuyurakan lang yan. Kaya nga sabi sa Biblia, huwag ibigay ang perlas sa mga aso. Kasi baka yurakan. Di ba't nangyayari? Nayuyurakan po yung salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon, binabahagi po namin sa inyo. Hindi aral ng tao ang ibinabahagi po namin sa inyo. Ang ibinabahagi namin na tinuturo sa inyo, yung kapangyarihan ng Diyos, karunungan ng Diyos, na si Kristo. Yon ang dinakila ng Diyos na dapat dakilain po natin. Hindi yung ibang dinadakila natin. Tapos Kristo na kayo ang Kristo. Sa palagay nyo, didinggin kayo kaya ng Panginoon sa Kristo niyan? Sabi nga, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kalooban ba rin sa utos? Naganapin at sundin? Dalawa nang gaganapin natin. Si Kristo na, sa kayong pananampalatay Kristo. Kaya nga ang dahilan kung bakit hindi na masumpungan yung kautusan kay Apostol Pablo ayon sa Filipos, ituloy natin. Anong dahilan at bakit pagkamatay? Kinakailangan tularan natin si Apostol Pablo kasi bakit? Sabi ng Apostol Pablo, Korinto rin, magsitulad kayo sa akin gaya ko naman kay Kristo. Kung namatay si Kristo, namatay din si Apostol Pablo sa kahirapan, kailangan mamatay din tayo dyan. At anong magiging katuparan na kinakailangan mamatay din tayo? Kasi si Apostol Pablo, nagsasalita pa rito pero buhay pa. Bakit sinabi, ako'y namatay? Ako'y natulad sa kanyang pagkamatay. Makapagsasalita ba yung patay? Kung literal?
Ha? Ang tanong ko, paano siya natulad na siya po ay natulad sa kanyang pagkamatay? Paano natulad? Kailan? Paano? Para maging katulad din tayo. Tingnan natin ang Roma, Kapitulo 7, kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na ako'y natulad din sa pagkamatay, sa kanyang pagkamatay. Roma, Kapitulo 7:4. Gayon din, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli upang kayo magsipagbunga sa Diyos. Nalalayo ba doon sa Pilipos? Sabi ni Apostol Pablo, verse 10, upang ako'y matulad sa kanyang pagkamatay. Kasi yung kautusan talaga hindi para sa taong matuwid yan Kailangan mamatay tayo dyan. Tanggapin natin, patay na tayo dyan. Bakit? Lahat nagkasala. Walang naging matuwid. Wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At ang kamatayan ay narasan ng lahat ng mga tao. Andyan yun, paikot-ikot lang tayo dyan. Sa Apostol Pablo, andyan yan. Di ba? Diyos na mo mismo na inatulan ng Diyos ang laman. Paano inatulan? Doon sa kasalanan. Naipagbili tayo sa ilalim ng kasalanan. Yung kasalanan, maintindihan po nyo. Ito pa, mga kapatid ko. Para malaman po ninyo kung anong purpose ng kautusan, bakit pumasok sa sanglibutan. Alamin natin kung talaga bang yung kautusan nung pumasok dito sa sanglibutan, susundin. Tingnan natin Roma, Kapitulo 5, versikulo 20. Unawain natin Kunin po yung Bible po ninyo, mga kapatid ko sa Panginoon, para maintindihan nyo kung ano talaga yung kautusan. Ang sabi sa Roma 5:20, at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananaganang lubhaang biyaya. Andyan lang si Kristo, nag-aantay sa atin. Kailangan matulad tayo ng lahat ng kamatayan. Dahil si Kristo lang ang bubuhay sa atin sa pamagitan ng pananampalataya, mga kapatid ko. Sisirain nyo ba yung nakapromise sa Biblia? Yung sinasabing kautusan dito, yung 10 utos, yan yung kautusan pagkakilala sa kasalanan. Kailangan pa ba sundin natin? Ito sinasabi doon sa wala pa kay Kristo. Pero pagka kay Kristo ka, alangan naman. Gagawin mo pa rin yan, pagsuway. Na kay Kristo ka na. Di gagamit tayo ng talata kung kailangan ba na. Yung pala yung kautusan na pumasok sa libutan, kailangan pala managana ang pagsuway Kailangan ba sa atin ngayon na kay Kristo na? Kailangan ba sa atin yan na salangsangin na kung saan tayo patay na at binuhay? Dako po tayo doon sa patunay ng Biblia, Roma 6:1. Tingnan natin, Roma 6:1, nandito rin, magpapatuloy, sabi niya, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyay makapanagana? Tanong na ngayon yan. Huwag nawang mangyari dos tayong mga patay na nagkasala. Sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? So, ibig sabihin, yung kalagayan ng tao, nung wala pa si Kristo o wala pa yung pananampalataya kay Kristo, kailangan matupad yan, ano yung matupad doon? Yung pagsuway. Halimbawa ako, wala pa akong Kristo, di pa ako nabautismuhan. Kahit anong gawin ko dyan, nakasalanan, okay lang, nag-aantay lang si Kristo sa akin. Ganon ang sinasabi ng banal na aklat doon sa mga taong masama na wala pa kay Kristo, kaya nga, mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan.
Saan ba ituturo yung magsisi kayo sa mga kasalanan magbautis sa inyo? Dito sa Jerusalem Church of God o doon sa labas? Wala pa kay Kristo. Natural yung wala pa kay Kristo. Kaso ang tuturo daw, kautusan mo. Tuturo mo, nabautismal ka na, nagsisi ka na, bagong tao ka na. Ay paano mapapatunay, bagong tao ka, bagong nilalang ka, at yung mga dating bagay nagsilipas kung nandiyan ka pa rin. Sige nga, patunayan nyo nga na kayo pinalayan ni Kristo. At kami, patutunayan namin ayon sa Biblia na nakakulong pa rin kayo dyan sa kautusan na yan. Nasa Galacia po yan. Mayroon pa ba kayong alam na kautusan na pagkakilala ng kasalanan maliban sa 10 Commandments? Yung 10 Commandments, yung buong kautusan na yan, yung sinasabi, pagkakilala ng kasalanan yan. Bakit? Pag nakagawa ka ng kasalanan mo, ano maisip mo? 10 utos. Di pagkakilala ng kasalanan, nasaan yung pagkakilala kay Kristo? Kilala niyo yung kasalanan, si Kristo hindi yung kilala. Bakit ko nasabing hindi niyo kilala si Kristo? Talaga naman din yung kilala si Kristo eh. Kaya sabihin niyo si Kristo, sumunod 10 utos, kilala niyo ba? Mga kapatid, malapit ng Lord's Holy Supper. Isipin niyo mabuti kung sino yung sinicelebrate ninyo. At ang pag-celebrate dyan, pagkatapos niyan, malaya na kayo, basta gumawa kayo ng mabuti. Ayun yung tanong. Mag-ingat daw. Brad, saan kayo mag-iingat? Sister eh. Ano ba yun? Pagkatapos, magkasala ka, Brad, kailangan mag-ingat. Pagkatapos ng Lord's Holy Supper, di ba, kinabukasan pa ang kain. Naku po, aral ng tao po yan, patutunayan ko yan. Hindi ganyan ang aral ni Kristo. Kahit saliksikin yung buong aklat ng Biblia, wala kayong mababasa na yung sinasabi mo, ganun, nasusulat. Paano ka magkakasala niyan? Patunayan nyo nga. Lalong-lalo doon sa mga pangulo. Patunayan nyo na yung pagkatapos ng nagtik ng Lord's Holy Supper, nagkasala dahil kumain. Basahin mo na lang. Tama yun. Kaya huwag kayong umatol, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pag-atol hindi ukol sa tao, ukol sa Diyos yan. Nagtatanong yun. Di ba after Lord's Holy Supper, hindi, kinabukasan na daw kakain. Kaya nga po, yung pong mga iniisip na ganon, pagkatapos mong kumain, pagkatapos mong nag-Lord's Holy Supper, hindi ka patapos, umpisa. Kasi alam po natin, yung pag-uumpisa nga natatandaan nyo ba yung katuruan? Umpisa, bukas, Lord's Holy Supper. Huwag kayong kakain ng tinapay, baka hindi nyo maitae. Totoo hindi? Maidumi. Ganun na rin yun. Kailangan prangkaan, baka mamaya maidumi, hindi pa maintindihan. Saan sa Biblia? Na bukas, Lord's Holy Supper, hindi ka na pwedeng kumain ngayon ng tinapay na balibadura, baka hindi mo maidumi. Yan yung karunungan ng sanglibutan na sinasabi kamangmangan sa Diyos. Hindi alam ng Diyos yan. Kaya kamangmangan sa Diyos yung karunungan ng sanglibutan eh. Ayun pala, 1 Corinto 11:34. Tingnan natin, 1 Corinto 11. 1 Corinto 11, 23? Tama? 11:34. 11:34? Tingnan natin. Yung last part na yun. Kung ang sino man ay nagutom, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagsalo-salo ay huwag maging paghatol, at ang iba ay aking aayusin pagriyan ko. Wala pa nga ang ato pa Kristo para ayusin ito Umahatol na kayo. Ano yan, after or before? Kahit after, kahit before. Kasi
Kasi may pag-aayos. Oo, yan o, may pag-aayos eh. Ibig sabihin, pag may pag-aayos, bago. O kaya pagkatapos. Oh, tapos hatol na tayo ng hatol. Akala natin mabuti yung paghatol po natin. Hindi mabuti. Ayan o. Kailan yan? Mayroon pang pag-aayos dyan o. Paririyan ko, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ipaliwanag mo kung ano yung dapat ganapin pag Ito, para maintindihan ninyo, para maunawaan po ninyo. Bago dumating ang Lord's Holy Supper, huwag po kayong mga balisa kung ano yung kakain, kung ano yung kakainin. Basta mayroon dyan, kainin ninyo, huwag kayong mga balisa. Hindi kayo magkakasala dyan. Idumi mo, hindi. Walang problema dyan. Yan bago mag-Lord's Holy Supper. Ngayon naman, pagkatapos ng Lord's Holy Supper, yung time na yon, dahil uminom ka, nakakauhaw. Pag nauhaw ka, uminom ka, walang problema. Saan mababasa na nasa pawan? Nasa pawan. Yung pagtik mo ng Lord's Holy Supper, pagkatapos uminom ka. Sa ngayon, wala pong pag-ayos. Kailan mangyayari? Pagparito niya. Ayan o. Pagparian ko. Ayan o. Aking aayusin. Pagparian ko. Mayroon pong pag-aayos na magaganap. Pagparito ng Panginoon. Tapos, hahatulan yung kumain. Mayroon pa nga, ay naku, Brad, hindi ka maliligtas niyan. Bakit kumain ka? 7 araw na pagtitiis lang naman. Kung iisipin nyo, doon sa pagganap ng Passover, totoo yan. Mag-iingat ka doon sa tinapay na literal. Tinapay na may libadura. Mag-iingat ka doon. Sino mag-iingat doon? Kasama ba tayo ron? Kahit nung Passover pa yan, kasama ba tayo doon na pinag-iingat ng tinapay na may libadura? Ang tanong, kasama ba kayo na ilabas sa lupain ng Egypto? Yan lang, simpleng tanong lang yan. Sagutin nyo kung kasama kayo. Lahi ba kayo ng mga Hudyo? Lalahanin po natin. Maging si Abraham, Isaac at ni Jacob. Yan yung sinasabi ni Moses. Sinasabi ni si Moses na hindi pinagtibay sa kanila yung kautusan na yan, kundi sa kanila lang na naroroon sa araw na yun. Magmula kay Moses at yung mga kasama ni Moses, doon lang yan. Sinabi. Doon lang yung pinagtibay sa kanila. Mag-aral po kayo mabuti mga kapatid ko para malaman po ninyo. Hindi pinagtibay po yan sa ating mga magulang. At ang mga magulang natin dito na tinutukoy, si Abraham, Isaac at Jacob. Hindi pinagtibay yan. Kundi sila lang na nandoon sa time na yon. Nung ibigay yung 10 utos. Nandiyan po yan sa Deuteronomio. Huwag po kayo matakot. Huwag kayong mga balisa. Kung ano yung inyong iinumin, kung ano yung kakainin. Pagkatapos or tapos ang pagganap ng Lord's Holy Supper. Kung mayroon dyan tayong iingatan na libadura, yung aral. Wala nang ihigit pa ron. Wala nang ihigit pa ron. Maliban dun sa aral ng Escriba at Parasiyo kung saan tayo pinag-iingat. Yon ang tinutukoy na libadura.
Kasi yung libadura yung kasalanan eh. Oh. Ano ba yung tinuturo ba? Iskribat mga paresyo, di ba pagkakilala ng kasalanan? Oh. Kailangan, ha? Maging tapat tayo ngayon kay Kristo. Ha? Maging tapat tayo sa Panginoon Jesucristo. Hindi dyan sa kung ano-ano mga sinusunod po natin. Nakukuha niyo maging tapat sa loob ng 7 araw, hindi kayo kumakain ng kung ano-anong karumar-dumar na alam nyo. Pagkatapos, hindi kayo tapat kay Kristo? Paano ba magiging tapat ang isang tao kay Kristo? Kailangan sumampalataya tayo. Pagka sinabi, nang ingatan po natin yung tinapay na libadura, yung salita o aral na iskribat para sa iyo, kailangan sundin natin yun para maging tapat tayo kay Kristo. Ngayon, ay sinusunod natin yung turo ng tao, tinapay sa panederya. Sige nga, kaninong aral yung nasunod natin? Kaninong aral kung saan tayo naging tapat? Kay Kristo ba o sa tao? Okay, matakot sa Pangulo? Tinatama ko lang ha, mga kapatid ko. Tinatama ko lang yung kamalian. Maling-mali po yun. Wala po tayong makikita dyan na tinapay, na libadura, na kung saan pinag-iingat tayo ni Kristo pagkatapos ng Lord's Holy Supper. O kaya bago mag-Lord's Holy Supper. Wala. O kanino aral niya pagkawala sa Biblia? Aral ng tao, natural. Di ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang nagagawa po, yung hindi nyo pagkain ng tinapay na may libadura sa 7 araw, ha? Walang problema doon. Ang problema doon, yung umahatol kayo sa kumain. Ang malaking kasalanan doon, yung naging tapat tayo, doon sa material na bagay, sa alip, nagtapat tayo kay Kristo. Di na nga tayo naging tapat kay Kristo, umatol pa tayo doon sa mga tapat kay Kristo. Sino ba yung mga tapat kay Kristo? Di kumain ng tinapay, pagdating ng Lord's Supper, yan mga tapat. Kay Kristo, bakit? May pananampalataya eh. Bakit ka pa natatakot doon sa tinapay? Nag-iingat ka sa 7 araw. Ibig sabihin, hindi ka pinasasakdal pa sa pag-ibig. Takot ka eh. Nasaan ang pananampalataya kung takot ka doon sa tinapay na may libadura? Mga kapatid ko sa Panginoon, no? Kaya, unawain po natin na kung saan tayo mag-iingat. Di ba? Mag-ingat na tayo doon sa mga aral na yan. Kaya nga, kailangan mamatay tayo sa kautusan eh. Kasi kung buhay pa tayo sa kautusan, papatay mag-iingat. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo doon sa Roma 7:4, gayon din mga kapatid ko, kayo nangamatay rin sa kautusan. Anong kautusan kaya yan? Kung saan tayo kailangan mamatay? Paghahandog? Naku po, kautusan na nga sinasabi. Lulusot pa kayo? Paghahandog? Inalis ang kautusan, may mga batas at palatuntunan. Lulusot pa paghahandog? Kautusan may mga batas niya eh. Kinumplito nga yun. Tingnan natin. Efeso, Kapitulo 2, 15. Kumplito kong pagkasabi doon, no? Ang kautusan gumagawa ng galit. Ano makikita natin sa Efeso, Kapitulo 2, 15? May galit ba doon? Ha? Tingnan natin. Efeso, Kapitulo 2, punit na. Yan natin ha. Yung kautosan, sabi nga ni Apostol Pablo, gumagawa ng galit. Napasama ba yun na inares? Para wala ng galit-galit at magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat isa? Basahin natin. Efeso Kapitulo 2, 15.
na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Ano yung pagkakaalit? Yan yung kautusan na gumagawa ng galit. Inalis na yan para wala nang galit-galit at magkaroon tayo ng kapayapaan kay Kristo. Ha? Kumplito. Inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman. Kahit ang kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Paano magkakaroon ng kapayapaan kung nandiyan pa rin kayo sa kautusan na gumagawa ng galit? Kaya ang inalis ng Kristo yan sa pamagitan ng kanyang laman para makamit natin kapayapaan. Subukan niyo mga kapatid ko. Ayon sa sinasabi ng Apostol Pablo, itakwil niyo yung aral na yan. Kasi sabi nga, kung may mga aral sa inyo na hindi ayon sa aming pangaral matakwil, subukan ninyo. Hindi na pinangaral ng Apostol Pablo yung 10 Commandments pagkatapos na tayo na kay Kristo na. Bagong nilalang ka na Ang mga dating bagay nagsilipas na Narito, sinipawang naging mga bago. Bago ka pa ba kung nandiyan ka pa rin sa dati? Ginawa na nga bagong tipan. Yung bagong tipan, magiging katuparan sa atin yan bilang bagong nilalang na ang mga dating bagay nagsilipas na. Yung mga bagay na yun, nandun sa 10 Commandments, nandun sa lumang tipan. Kailangan lipas na yun sa atin. Kailangan wala na tayo ron. Nandito na tayo sa bago. Kaya nga ginawang bagong tipan Anong silbi ng bagong tipan? Kung doon ka pa rin sa luma o sa dating tipan. Sige, yung mga magagaling dyan na preacher. Sige nga. Sige, mag-comment kayo. Kung anong klaseng kautusan yan. Yung inalis. At yan ay patutunayan namin na 10 utos. Bakit? Ano bang alam nyo na pagkakilalang kasalanan? Pag nalabag mo yun, ano yun? Nakapag-isip ka na ng masama, ano yun? Hindi ka utusan agad ang maiisip mo, kasalanan na yun. Makapag-isip ka lang ng masama, hindi gagana yung 10 Commandments kung iisip mo puro mabuti. Totoo yun, hindi. Pag mabuti iisip mo, mabuti ang iniisip mo, hindi uubra yung kautusan na yan. Maliban lang kung nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa. Yan, buhay na buhay ang kautusan sa iyo. Bakit? Wag. Dahil ba nasabihan kang huwag? Napigilan mo sarili mo gumawa ng masama? Naalis yung kasalanan sa iyo? Hindi. Hindi maalis po yung masama. Hindi nyo kasi inuunawa yung mga salita ni Apostol Pablo. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, yung mabuti, yung pagsunod sa 10 Commandments, bakit? Wag. Siyempre, pag sinunod mo, mabuti. Ngayon, kung hindi mo nasunod yun, mabuti ka pa ba? Masama. Doon sa salita ni Kristo, mag-iisip ka na lang masama. Wala ka pang ginagawa. Anong gagawin ng 10 Commandments sa'yo pag nag-iisip ka na masama? Alam nga na sasabihin ng 10 Commandments, huwag kang papatay, nakapatay ka na. Alam nga na sabihin ng 10 Commandments, huwag kang magnanakaw, nakapagnakaw ka na. Yung pagnanakaw, number 1 yan, yung iniisip mo, yung puso mo. Kaya nakakagawa ka ng masama. Kaya nga, ang sabi na Apostol Pablo dyan, Roma 7:21, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama, nasaan? Kawala ba? Basahin nyo kasi, Roma 7:21. Kung ano yung mabuti na ibig niyang gawin, nasa kabila nun, yung masama, nasa kanya. Kaya nga pinapatunayan ng kautusan, ang kautusan ginawa sa taong masama. Masamang isip. Kala nyo kasi, nag-iisip kayo ng masama, nasabihan kayo ng 10 Commandments, huwag kang papatay, ayos na. Nasaan yung pagtatapat nyo sa ating Panginoon Kristo?
Pero naging tapat ka dun sa Ten Commandments, pagdating kay Kristo, hindi ka naging tapat. Samantalang yung Ten Commandments, walang magagawa yan kay Kristo. Hindi porke si Kristo pumasok sa sinaguga ng Sabat, sinunod yung Ten Commandments. Iba yung ugali. Ibig sabihin, ugali, wala pang Ten Commandments, ganun na siya. Bakit? Ano ba si Kristo? Diyos. Ano bang Diyos? Nagpahinga. May mabasa tayo ba na Diyos porque nagpahinga, wala siyang ginawa? Mayroon tayong mababasa na hindi porke ang Diyos nagpahinga sa kaputong araw, wala na siyang ginawa. Si Kristo nga nagpapatutuo dyan, hindi kayo maniwala. Nasaan ang pananampalataya nyo kay Kristo? Inatulan si Kristo araw ng Sabat. Anong sinabi niya doon sa umatol sa kanya? Hindi nyo ba alam na ang aking Ama hanggang ngayon gumagawa? At kung ano yung ginagawa niya, ay siya rin ginagawa ko? Paano ba gumawa si Kristo? Sabado, hindi. Hindi paniwalaan natin na pwede palang gumawa ang Diyos sa kabilang nagpahinga siya. Kayo, ang gusto nyo mangyari, nagpahinga, pahinga. Wala na kayo totally gagawin. Kahit na yung mabuti, magpagligtas ng buhay. Naalala ko tuloy yung kapatid dito, sabi niya, Sabado ngayon, kailangan sundin natin, huwag gagawa ng anumang gawa. Ano ngayon kung nandyan sa balon, namatay yan, di pagkatapos na Sabat, patay na. Sige nga, nasaan ang pag-ibig doon? Na yung 10 utos na uwi sa 2. Pag-ibig sa Diyos kasi huwag gagawa ng anumang gawin. Nasaan yun? Saka mo na lang gagawin yung mabuti pagkapatay na yung tao, pag lumubog na araw. Tingnan ko lang, baka anak mo pa lang yan Baka anak mo pa lang nahulog sa ukay hindi mo na masabing, may Diyos naman magligtas Nalaglag yung anak mo doon sa kapamakan, sasabihin mo, bahala na ang Diyos diyan. Nabangga yung anak mo, nangingisay, bahala na Diyos diyan. Ganun kaya kayo? Kapatid, hindi nyo magagawa yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Example ko lang, anak mo, nalaglag doon, kayo nasa kasano. Alam nga, hindi mo itakbo sa ospital yan. Hintayin mo mangisay. Diba, mga ginawa ni Kristo yan, pagligtas ng buhay na kung saan inusgan ng mga sumusunod ng Ten Commandments? Sino ba kayo sa kanila na umusga kay Kristo? Pagkakaiba ba? Wala. Tapos Kristo na kayo ng Kristo. Natatawa pa nga ako doon sa kapatid, kilala natin daw Kristo sa Quiapo. Okay lang Kristo sa Quiapo, mayroong mabuting gawa kaysa yung Kristo nyo na naku po. Yan ang kakulangan ng kaalaman, kaya wala nang ibang masabi kundi kung ano-ano na lang nakikita. Mag-aral po kayo kasi mabuti, lalo-lalo mga Pangulo. Ang kaligtasan ng buong iglesia, Pangulo. Kailangan Pangulo mag-ingat. Kasi yung Pangulo, sinusunod lang ng mga pastor yan. Sa totoo lang. Sinusunod lahat ng membro yan. Para hindi nyo ako kasama. Susunuran din ako sa pamunuan. Dati. Pero ngayon nalaman na namin yung mga aral nyo na walang kabuluhan Gusto nyo, babalik pa kami? Para mag-aksaya ng panahon? Kaya magsigising kayo mga kapatid ko sa Panginoon, hindi pa huli. Ang magiging huli dito, humihinga kayo, bukas wala na. Yan ang mga huling panahon nyo. Kaya habang nabubuhay pa, magbago. Hindi makapagsasabi ang sino man tao nagbago na siya pero doon pa rin sa dati. Anong pagbabago yun na nagbago ka na, hindi ka na pumapatay, sinusunod mo rin huwag ka papatay. Ano ba klase? Nakakahilo po mga kapatid, mga katuruan ninyo. Sa halip na magiging payapa yung isipan ng tao, nagiging magulo. I-try nyo si Kristo. Ipangaral nyo sa pamagitan ng panampalataya na hindi na masumpungan yung Ten Commandments sa inyo. Baka sakali magkaroon kayo ng payapa.
Baka sakaling magkakaroon kayo ng, lakas ng loob na magsalita katulad namin. Alam niyo mga kapatid ko, kaya nga nagiging malakas ang loob namin makapagsalita sa inyo may kabagsikan. Kasi si Kristo na sa amin. Hindi naman kami po magsasalita ng ganito kung wala si Kristo sa amin. Sino ba kami na magsalita ng may katapangan kung wala kami kay Kristo? Pero tandaan niyo mga kapatid ko, hindi porke matapang kami sa pananalita, wala na kaming pag-ibig sa inyo. Kaya nga kami nagsasalita ng ganito para makapag-isip-isip kayo mabuti kung bakit. Unang-una sa lahat, dapat nga mag-isip kayo, bakit kaya yung mga ipinapangaral si Kristo pag nagsasalita, ang tatapang? Dapat pag-isipan nyo kung bakit kami naging matapang. Mag-aaral kayo para malaman ninyo. Oo. Nandito ang kasagutan sa Biblia. Magtanong kayo sa sarili nyo, dito Biblia rin magtunyan. Sasagot niyan. Kung bakit kami ganito kayo magsasalita ngayon samantalang noong araw, sunod-sunuran lang kami. Sino ba sa inyong nag-utos hindi namin sinunod? Asawa ko nga dati. Sumama ka na din sa pastor mo. Bira mo, nag-uutos yung asawa ko, hindi ko masunod-sunod. Pagkatapos, yung pastor mo, sunod ka ng sunod. Walain mo yan. Sino bang hindi naging masunurin sa inyo? Naging masunurin kami sa inyo. Nung una, kasi, wala pa kami nalalaman na ano man eh. Di ba, ang tagal nyo kaming inalipin? Ngayon, nabasa namin, nasaliksik namin, na nagnanais na maging Pangulo, maglingkod sa lahat, nabaliktad. Kami pa naglilingkod ngayon ng mga membro sa manamumuno. Sige nga. Kailangan makita sa inyo yung sinasabi na mabuting pastor. Nagpakita ng halimbawa si Kristo na siyang mabuting pastor. Sabi ni Kristo, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ko ang aking sarili dahil sa mga tupa. Gawin niyo yan. Hindi yung nagbibigay ng sarili ng mga tupa sa inyo. Kayo, magbigay ng iyong sarili sa mga tupa. May pinagkaiba ba kayo sa libutan? Amo, boss, manager? Alam niyo ba yung boss, amo, manager? Nagsusweldo yan. Doon sa mga inutusan. Kayo? Tapos gagamit kayo sacrifice sa sarili niyo, hindi niyo magawa sakripisyo? Gagaling niyo Mga kapatid, pasensya na kayo. Ako, prangkahan magsalita dahil ang tagal niyo akong kasama. Malalapit ng Lord Sulisaper, mga kapatid ko sa Panginoon. Mag-isip-isip kayo mabuti kung kayo na nga sa pananampalataya. Sabi sa Biblia, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Dahil kung dito sinisiyasat, walang magiging kabuluhan yung pag-aalala niyo po sa kamatayan ni Kristo. Pagkatapos mag-tik ng Lord Sulisaper, ang dami kang pag-iingatan. Ingatan mo yung masama, hindi yung mabuti. Kung alam mo na mabuti, gawin mo kahit anong araw. Yan ang pagkatandaan po natin. Kailangan maging tapat tayo kay Kristo. Kung ano yung ginawa ni Kristo, gawin natin. Dahil yung ginawa ni Kristo, kaya nga niya ginawa yan para maging natin, yung hakbangin. Maging halimbawa natin. May mga ginawa si Kristo para tayo makalakad doon sa inilakad niya. Hindi yung tayo pabaliktad. Hindi natin ginagawa yung gawa ni Kristo. Tapos gusto natin paglingkuran tayo ng membro. Hindi dapat tayo ganun. Kung mayroong maglingkod dito, number 1, Pangulo. Pag sinabi ng sinabi ng membro, Pangulo, pumunta kayo rito. Huwag mong pakinggan. Huwag mong pakinggan ang dyablo. Huwag mong pakinggan ang Satanas. Huwag mong sabihin, na kung saan naduwag ka roon sa isang membro, nagsabi, huwag ka muna pumunta doon, elder. Mainit. Hindi ganun. Dapat alamin mo kung anong klaseng init. Baka yung init na yun, init ng pagyakap sa inyo dahil minsan ka lang makita sa tala. Pero mo, nagpadala ka? Samantala si Kristo hindi nagpapadala sa ganon.
Ano sabi ni Kristo doon sa sinabi kay Pedro? Gustong hadlangan si, gustong hadlangan si Kristo ni Pedro eh. Ano sabi ni Kristo kay Pedro? Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin. Sa palagay mo, Elder, hindi ka naging tisod? Doon yung taga rito? Sasabihan ka, ako po. Hindi gano'n ang mabuting Pangulo. Dapat ang mabuting Pangulo o mabuting pastor, tinitingnan niyang kanyang bakahan kung anong nangyayari. Ha? Huwag kang basta-basta nagtitiwala doon sa pinagkakatiwalaan mo dahil mismo, naku po, ikaw ang ginagawa ng masama. Pero mo, inagdangan ka. Sasabihin mo, ano yung pagkasabi? Hanggat walang kautusan, walang dalaw. Kalain mo yan. Naku po. Nakakatawa po kayo. Nakakatawa po kayo, pero totoo po, nakakahiya. Hindi dapat ganun ng mabuting Pangulo. Ang mabuting Pangulo, kahit ano naririnig mo, puntahan mo. Ganon din kayo mga pastor, dahil mga pastor ng kawan yan. Para makita yung kawan nyo kung may pilay, kung may sakit, kung may gutom. Naku po. Hindi yung ikaw na mismong gagawa, magutos ka pa. Naalala ko tuloy yun. Sabi ng nabutas, Pastor, ilang beses na namin nagpunta. Ginagawa na namin yung nararapat. Pero ang gusto nila talaga makaharap, Pastor, kayo eh. Nagpunta ba, Pastor? Siguro, ayaw niya na marinig yung mga narinig sa amin. Pero mo tinis namin. Ha? Dapat yung mabuting pastor ka, ikaw ang kailangan, ikaw ang nagpunta. Dahil yung private, walang nagawa. Di ba? Sa sanglibutan, sinusugo yung private. Sa sanglibutan, pagka naubos na yung private, dahil walang nagawa, yung official naman, may official ba na nagpunta? Kaya mga kapatid ko, kung nanonood kayo, mayroong pong salita si Evangelista Rico nung nabubuhay pa na dapat yung malaman. Na yung sinasabi nyo na mayroon sanang sasabihin si Evangelista Rico na itatama eh. Kaso namatay na. Ano kaya yun? Siguro yung mga turo niya, gusto niya itama. Ito yan. Para malaman nyo kung bakit mayroon siyang dapat itama na hindi niya nagawa kasi namatay na siya. Ang gusto niya dapat itama sa inyo, yung hindi lumaki ang ulo ng mga pastor dito. Bakit? Ano ba sabi ni Evangelista Rico na bubuhay? Pastor, wag muna yung mga opisyal, private muna. Baka para malaman ninyo kung bakit nasabi niya yun. Samantalang sa totoo lang, opisyal dapat ang sumugod. Yan yung gusto niyang itama para malaman ninyo. Ngayon ko lang po sasabihin po sa inyo yan. Kaya mali yung iniisip ninyo na yung mga turo ni Evangelista Rico, mayroon siyang babaguhin dahil may mali ron. Nagkakamali kayo. Ang gusto niyang baguhin doon, na pinagsisisihan niya, kung bakit sinulsulan yung pastor dito, na siya ang kailangan, ang sabi Evangelista, Pastor, private muna. Huwag muna yung official. Siyempre, pang isang libutan eh. Yun ang gusto niya mangyari na baguhin niya na dapat yung private, nasa likuran lang yan. Ang sumusugod, yung official. Dito po sa loob ng iglesia. Kaya kasi Kristo, yung gawaan, nangunguna si Kristo, di ba? Nangunguna si Kristo sa mga kawan. Sumusunod lang yung mga tawan kay Kristo. Yan ang gusto niyang itama po mga kapatid ko sa Panginoon. Na malaking pinagsisisihan niya. Dahil sa alin, na yung pastor, siya ang sumugod, pinasugod private. Kasi Evangelista Rico na may sabi nun eh. Ngayon nalaman nyo na kung ano dapat niyang baguhin. Kayo, abang nabubuhay pa't naibunyag ko na rin, magbago na rin kayo. Hindi dapat ganon. Hindi dapat yung private ang pinagsusugo nyo. Hindi yung private ang utusan ninyo. Kayo na mismo. Hindi yung paduyan-duyan lang kayo.
Pangsanglibutan lang yun. Tapos pagdating, oh, mga kapatid, anong nangyari sa lakad nyo? Pastor, wala silang nagawa. Oh, yan ha, private lang yan. Palagay niya, official nagduduyan. Eh, kung siya nga isusugo, may alam kaya? Kaya niya kayang umarap dun sa mga hintil na sinasabing mga walang alam? Eh, kung kami nga, nagawa nga namin yun dahil doon sa pagsusugo mo sa amin eh. Oh. Samantalang number 1 dapat yan, gaya ng halimbawa ni Kristo, nangunguna si Kristo, sumusunod yung tupa. Diba? Eh, nabaliktad eh. Nangunguna yung mga private eh. O, ubos ang private. Walang nagawa. Nung kailangan na official, takot. Ayaw umarap. Di pansang libutan. Pagkatapos ng gira, saka dumarating, marami ng kasama. Oh. Ganyan ang mga nakikita kong mga pangyayari dito po sa Jerusalem Church of God. Saka na lang lumulusob yan. Pagkaubos na, pero hindi makakalusob na nag-iisa yan. May kasama yan, lalong madami. Kaya inihintay namin, Pastor, yung pagsugod mo dito. Dabihan nyo na, basta magbaon kayo ha. Ikabit ako pumarap po sa inyo, mag-aralan po tayo. Ang sabi nga, magsiparito kayo at magkatuwiran tayo. Nasa Bible po yan. Kaya hinihimok po namin kayo. Hinihimok namin po kayo na pumunta kayo rito at mag-aralan tayo. Mag-aralan ha, pero hindi dapat ipilit yung gusto nyo. Kung mayroon dito dapat ipilit, yung makatotohanan. Dahil ikabubuti po ninyo lahat yan. Pero kung yung ipipilit nyo, walang kabuluhan, ano makukuha natin dyan? Ha? Kailangan magpatunayan tayo sa isa't isa. Ha? Mga kapatid ko sa Panginoon, ano? So, pasensya na po, mga kapatid, sa akin pong nasabi. Mahal ko kayo, kaya nagsasalita ako ng diretsahan. Ha? Hindi, ayaw ko po yung nagsasalita na yung parang yung pag-ibig na nagkukubli. Hindi. Ang pag-ibig ko hayag. Kaya sinasabi ko yung mga ganitong pananalita ko sa inyo. Hindi ako nagkukunwari na kayo iniibig ko. Yung pagsasalita ko, hayag po yan. Ganyan ang tunay na pag-ibig. Hindi yung iniisip nyo, baka masaktan eh. Ha? Baka mawala sa atin eh. Hindi ganun. So, yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa mga salitang ito na kung saan hindi ko po masasabi nito, kundi ang Panginoon din po nagdidikta sa akin kung ano mabuti at nararapat na sabihin ko po sa inyo. Bagaman kukunti lang po ang talata, no? Kasi yung mga talata naman itinuturo po namin sa inyo, paulit-ulit na lang yan, hindi nyo halos din tanggapin. Kaya baka sakali yung mga salita ko sa inyo, no? Baka sakaling kumurot sa mga puso po ninyo. At hanggang dito lamang po at muli, Happy Sabbath. Mahal ko kayong lahat. Hindi ako, hindi ako yung gaya ng iba na pakunwari, yung pag-ibig. Ako masaktan na masaktan, maligtas lang kayo, okay sa akin yun. So hanggang dito lamang po at magandang tanghali po sa ating lahat. Amen.